sa Gawa, chapter 20, verse 23 to 24. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Binabalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabinanggo at kapigatian na naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan ng Lord para sa tao. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli. Panginoon, sa patuloy mo, Panginoon, na ipinagkakaloob sa bawat isa ng iyong biyaya at kabag, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, na patuloy mo kaming turuan, Panginoon, bigyan ng knowledge and wisdom, Panginoon, Lord God. Patuloy, Panginoon, na tumimo sa puso at isipan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, Lord God, galuyan, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Bagamat ako, Panginoon, na hindi karapat-dapat, Panginoon, Lord God, ay minarapat mo, Panginoon, upang tumayo sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, Lord God, sa bawat isa na nandito, Panginoon, ay hayaan mo, Panginoon, Lord God, na matuto kami, Panginoon, Lord God. Salamat po sa pag-iingat at gabay na ipinagkakaloob niyo, Panginoon, Lord God. At alam namin, Panginoon, lahat ng bagay, Panginoon, is may purpose, Panginoon, Lord God. Lahat ng bagay, Panginoon, is ikaw yung may control, Panginoon, Lord God. Bagamat hindi namin, Panginoon, hawak o alam yung mga susunod na pangyayari, Panginoon, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, Lord God, na ikaw yung Diyos, Panginoon, Lord God, na maglalagay, Panginoon, sa amin na kung saan, Panginoon, Lord God, patuloy kami makakatayo, patuloy kami maglilingkod, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, Lord God, na magpupulis, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ito, maaari na po tayo mga kapot. Ayan po, patuloy po natin sa topic po natin na to, no, yung book series po. No? Patuloy po natin na tatalakayin ang Book of Acts. So ito po yung sa Acts po, ang title po nito is The Providence of God in the Continuation of Paul's Third Missionary Journey and his farewell to the Ephesian elders. So dito sa Acts chapter 20, meron po akong 4 na puntos na inilagay. Una po yung providential protection through unexpected detours. Second is providential power in the midst of crisis. Third is providential strength for faithful ministry. And fourth, providential provision for the future church. Ano po ba yung providence? Pag sinabing providence, ano po ba yung sinasabi? O ibig sabihin? Sabi dito, providence means divine guidance, care, or foresight, usually referring to God's protective care and plan over people and events. So ibig sabihin daw po, sa lahat ng pangyayari o bagay na nangyayari, is si God, alam niya, is in control. No? So, ibig sabihin, sabi dito, sa theological aspect, meron po siyang common meaning. So, ano po yung common meaning niya? The care and guidance of God or nature over humans. So, ibig sabihin, si God, yung nag-guide doon sa lahat ng bagay, no? Sa lahat ng pangyayari. Ibig sabihin, hindi lamang sa magandang pangyayari. Even yung kahit yung worst na pangyayari, ibig sabihin, nandoon siya. Kaya nga sabi doon, hindi natutulog yung Diyos. Kasi gumagawa siya. Hindi niya hinahayaan na isang tabi niya lamang yung mga pangyayari. Pangalawa is theological meaning. In Christianity, religion, providence is the belief that God is actively involved in the world, guiding everything toward His purpose. No? Ibig sabihin, ayun nga po, sinasabi ko, is siya po ang may control sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari.
So ito nga po, yung two types of providence na sinatawag is general providence. God sustains and governs the whole universe. Pangalawa is special providence. God acts in specific events for specific people. Kaya nga po sabi dun sa Romans chapter 8 verse 28, sabi niya dito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, sila'y mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ibig sabihin, pag sinabi sa lahat ng bagay, ibig sabihin, hindi lang po yung bagay na nakikita natin na smooth, yung bagay na nakikita natin na maganda sa ating paningin, na komportable tayo. No? Ibig sabihin, in the midst of crisis, in the midst of troubles, nandoon yung guidance ng Diyos. No? So, example po natin yung pangyayari dito sa Acts po. No? Sabi po sa Acts, di ba? Ano pa lang po tayo introduction pa lamang po Wala pa po tayo sa... Sabi sa Acts chapter 1, verse 8, sabi na dito, example po ito ng providence ng Diyos. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Itong pangyayari na to, isang propesiya na kung saan itong mga Kristiyano o mga anak ng Diyos is maghahayag, makakarating sa ibang bansa, sa ibang daigdig, sa daigdig, yung salita niya. So, paano mangyayari yun? Paano nangyari na nakarating yung salita ng Diyos sa daigdig, sa buong daigdig? So, yung chapter 1, verse 8, is naganap doon sa chapter 8 ng Acts, verse 1. Sabi dito, silang ayunan ni Paul ang pagpatay kay Esteban. Ito yung pangyayari kay Esteban, no? Sa chapters 8-7. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia at Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. So makikita po natin ano yung ginamit ng Diyos o ano yung kaparaanan ng Diyos para maihayag yung salita niya sa ibang lugar, sa ibang daigdig, yung persecution. Tama po ba? So kung makikita natin, Lord, yung mga taga doon is sumusunod naman. Bakit nagkaroon ng persecution? No? Bakit nagkaroon ng pag-uusig? Dapat mga anak mo sila dapat smooth lang. Ganun po ba? Hindi. Ginamit ni Lord yung pag-uusig na yon at si Paul para para maihayag yung salita ng Diyos. Kasi, kung titignan nyo, doon lang sila sa Jerusalem nag-share. Doon lang sila Pero yung nagkaroon ng persecution, lumabas sila doon sa comfort zone. Yung mga, at nagayag. Dahil nga, doon sa Jerusalem, is inuusig na sila. Anong ginagawa sa kanila? Hinahunting sila ni Paul. Pinapatay. Kaya natakot sila. At lumabas nila sa comfort zone nila doon sa Jerusalem at nag-share doon sa ibang bayan, sa ibang lugar, hanggat naabot hanggang sa dulo ng daigdig, no? So makikita natin na kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos, kung itong ganitong pangyayari is para sa atin, parang miserable, no? Pagkakaroon ng miserable, no? Pero kung alam natin na ang Diyos, na kahit sa ganung bagay is gumagala, is makikita natin yung pagkilos ng Diyos. Hindi lang para bigyan tayo ng comfort, bigyan tayo ng kundi bibigyan niya tayo ng lakas ng loob kahit doon na in trouble tayo. No? So, next po. Alam na po natin yung providence, no? So, ito na po. Unang points, providential protection through unexpected detours. Sabi sa Gawa chapter 20, 1-3, ito po yung paglalakbay ni Pablo patungo sa Macedonia at Gresya. Verse 1, nang tumigil na ang gulo,
pinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Ano po ba yung gulo na nangyari dito na sinabi dito sa verse 1? Yung kung papansinin po natin, kung nakinig po kayo nakaraan, no, meron pong kaguluhan doon sa chapter 19. Kung saan si Demetrio, na isang negosyante, ay inusik itong mga Christian. Ang tawag pa sa kanila dati is the way, ang daan. So, hindi pa sila dating Christian ng tawag. So, naging tinawag lang sila ng Christian yung sa chapter 11 na. No? Doon na yung nagkaroon ng pagkatawag ng Christianismo. Pero ang ginagamit talaga nila is the way. No? Ibig sabihin yung daan na yun, nagkagulo, dahil ito si Demetrius, alam natin is siyang negosyante na gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. No? So, yun ang nangyari. Dahil nga, ipinahayag ni Paul yung gospel, nabuksan yung mga tao doon, yung mga hintil, kung ano ba talaga ang tamang, o ano yung tamang pagsamba, sino ba yung dapat sambahin. No? Kaya nagkaroon ng dahil lumina yung negosyo nila. Hindi dahil dun sa relihiyon, kundi sa personal interest nila sa negosyo nila. No? Ang karoon, minsan ganun no? Yung mga personal interest natin na nagkakaroon ng conflict. So patuloy po tayo, no? So ayun po yung kaganapan doon. Sa verse 2, dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa mga magitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya nagpatuloy siya hanggang sa dumating sa Gresya. Etong Gresya po is parte na po ng Europe. No? At nanatili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya, papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangkang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. So makikita natin dito, kaya sinabing providential protection through unexpected detours. Kasi nagbago ng way o yung plano. Ito pong pangyayari na ito, nasa chapter 3, mapapuntang Syria. Tingnan po natin yung maps. No? Ito po, galing po siya ng Macedonia, Athens, ang Gresya, papunta po sana siya sa Syria. Ito po ang landingan niya. Kung makikita po natin, diretso po yung baybayin niya. Bakit po siya pupunta doon? Kasi po, si Paul, dala-dala niya yung offering. Offering kung saan, yung offering na yun, kasi nagkaroon po ng famine. Kung may, po natin, no, sa unang gawa, chapter 4, verse 5, nagkaroon po ng famine doon. Ibig sabihin, nagkaroon ng taggutom. Ito si Paul, gusto niya nang makabalik sa Jerusalem para maidala yung offering. So, dapat didiretso ng Syria. Pero hindi nangyari. Kasi nga nangyari? Meron yung pag-aabang o pangyayari na kung saan tinutugi si Paul doon sa Corinthian at inaabangan siya. So, anong ginawa ni Paul? Ang ginawa ni Paul sa verse 5, chapter 4, sumama sa kanya ang mga taga-Berea, ay chapter 3 pala, verse 3. Yan o. At natatili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya, papuntang siya, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kaya. Kaya ipinasya niyang sa Macedonia o na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. So, from here, bumalik siya sa Macedonia. No? Ibig sabihin na papalapit siya doon, biglang lumayo. No? So, unexpected detours. No? Hindi naasahan ni Paul na ganung pangyayari. Pero sa ganung pangyayari, makikita natin na may ipinapakitang purpose si Lord kung bakit hindi kagad nakabuntas si Paul doon sa Jerusalem. Ano po ba yung kaganapan? Sa verse 4, sabi po dito, sumama sa kanya ang taga-Bereang si Sopater
na anak ni Pero, gayon din sina Aristarco at Segundo ng mga taga Thessalonica, si Gaius na taga Derbe, si Timoteo at sina Tychicus at Tropimo na mga taga Asia. So bakit nagsama-sama sila? Bakit kasama nila ito? Sabi sa aking pag-research, kaya kasama nila itong sila is dala-dala nila. Sila yung mga inatasan ng mga iglesia upang mga siwa doon sa offering na hihingin o parang sa mga iglesia kasi, kumbaga, hihingi sila ng tulong dahil nga nagkaroon ng famine, no? Sila yung mga kasakasama at inatasan ng iglesia. Kaya kasakasama sila dyan. So, dala-dala nila yung offering na para sa mga taga-Jerusalem. Sa chapter 5, nauna sila at naghintay sa amin sa Troas. Kami naman ay sumakay sa barko mula sa Pilipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas ng ika-5 araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon-tipan upang magpira-pirasyon ng tinapay. Si Pabloy nag-aaral sa kanila hanggang ating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Kung makikita po natin, balik po dun sa maps, no? Mapa natin. So eto, sa Macedonia, bumalik siya. Saan siya napunta? Sa Troas. No? Ayan yung Troas. Pag ganun, paikot. Yung ginawa niya, no? So, yung pangyayari na yon is, nagkaroon pa siya ng chance para mag-share pa doon sa ibang lugar na palakasin yung mga mananampalataya, no? Nakapagpa-share pa siya, nagkaroon pa sila ng fellowship doon sa mga karatig na lugar. Kasi etong dinaanan niya to is tinatawag na safe tour o safe na lugar para makaiwas siya doon sa pag-aabang sa kanya, no? Sige po, doon po sa, yan. Kung makikita po natin, ang araw na yon, sabi na dito sa verses, kami naman ay sumakay sa barko mula sa Pilipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa at dumating kami sa Troas ng ika-5 araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Yung pista po ng the unleavened bread is 7 days po yan na ginaganap. So, ibig sabihin, 7 days po si Paul nanalagi doon bago sumunod doon sa Troas. Kasi etong mga, yung kasama ni Paul, sila Sopater, sila Aristarco, is pinauna ni Paul doon sa Troas. Bakit po? Kasi po, sila yung may daladalang offering. Para hindi po maalo yung offering na yon is kumbaga nag-separate route din sila, no? Mai-secure yung offering na dala-dala nila. Makikita natin kung paano ka-strategic tong si Paul, eh. Sabi na sa 7, nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-pirasyon ng tinapay. Si Pablo ay nangalay sa kanila hanggang hatang gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Kung makikita natin to, no? Si Paul is talagang yung dedication niya. Kahit na hating gabi o ano pa man, is nandoon yung puso niya. Hindi siya nag-aalangan o para sa sarili niya nagpahinga o ano pa man. Kung bigla lagi niya iniisip yung ano ba yung mission niya, ano ba yung ministeryo niya. Sabi na sa 8, maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Verse 9, nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutico, dahil sa kabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan. Kaya't patay na siya ng buhatin. So, dahil sa pahaba na sa pag-share ni Paul doon sa mga taga-Troas, ano nangyari? Si Eutico is, kumbaga, nakaupo siya sa bintana. Kasi doon po sa pinagtutulungan nila, sa English is upper room, po, ay wala pong ilaw, kundi parang mga paikot na ilaw lang siya.
na kundi parang gasera, ganon. Kung makikita niyo po yung sitwasyon doon, napakainit po daw po doon. Kasi kulob, no? Itong si Eutico, binata po ito. Kung makikita po natin, siya is, kumbaga nainitan yung itong binata na to, is dumikit doon sa may bintana. Yung bintana, walang harang. Yung panahon na yun, wala pong harang. Kung titingnan po natin, no? Talagang pag sumandal ka doon at nahulog ka, patay ka talaga agad. Kaya, yung katabi mo, tingnan mo, baka mamaya, matulog yan, wala si Paul dito para buhayin ka. No? So, kalabitin mo. Tingnan mo yung katabi mo, baka nakapikit na yan. Ha? Huwag kang gagaya kay Eutico, ha? Baka mahirap na. Yan. So, alin nangyari doon sa pangyayari na yon? Sabi nga dito, nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan. Kaya patay na siya ng buhatin. Ibig sabihin, wala nang hininga. So, sa bagay, hindi naman tayo nasa third floor, no? Kaya sabihin nyo sa akin, pag inaantok kayo, ay, meron naman tayo room. Ha? So, wala naman pong inaantok? Wala naman pong inaantok. Yan. So, ibig sabihin dito, patay na siya ng buhatin, no? Kaya nga, ang ano natin is providential power in the midst of crisis, no? Sabi ko sa verse 10, nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, huwag kayong mabahala. Buhay siya. Grabe yung confidence ni Paul, no? Talagang pag sinabi niya ganun yung pananampalataya ni Paul nung time na yun. Grabe, pag yung sinabi niya, wala na eh. Pag sabi niya dito, muli pumanik si Pablo. Alam mo, parang nonchalant lang na sinabi niya na gano'n. Balik uli siya doon sa pag-share ng gospel. Napaka-importante. Bakit po napaka-importante ng pag-share ng gospel noong time na yun? Kasi po yung panahon na yun is limited lang yung time nila. Limited lang yung pagsasama-sama nila. Kasi nga, lagi po silang nuusig. Kaya yung mga ganung bagay is napaka-importante sa gawain ng Diyos. Sa gawain nila. Kaya kahit na yung madaling araw si Paul na mag-share, wala sa kanya yon. Maihayag niya lang yung salita ng Diyos. Dahil yung pribilehiyo kung makakabalik pa siya doon is hindi mo na mauulit. Kaya, kumbaga sinusulit na ni Paul yung pagmiministeryo niya para maihayag lang yung salita ng Diyos. Kumbaga sa atin, malagay sa ating puso yung ganung sabagay, hindi naman iba-iba yung pagkatawag natin, no? Nakaka-amaze lang kasi yung pagkagamit kay Paul, talagang yung dedication, talaga yung pagmamahal niya sa ministeryo niya is nandoon. No? Kaya sabi dun sa chapter 10, nanaog si Paul at niyakap ang binata, sinabi niya, huwag kayong mabahala, buhay siya. Muling tumanhik si Paul, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Ito pong sinasabi dito na kumain po is meron pong tawag dyan sa kanila na tinatawag. Yung koinonia meal o yung tinatawag na love feast o agape meal at saka yung Lord's Supper. So nandoon na sila, nagsama-sama na sila na magkainan at i-celebrate yung Lord's Supper, no? O gawin yung Lord's Supper. Kaya kung makikita natin, sa pag-iba ng landas ni Paul dun sa dapat niyang gagawin, nagkaroon ng testimony dito sa Troas, no? Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, no? Na hindi pinabayaan si Eutico, no? Nang mamatay na lang, kundi maging testimony doon sa Troas, no? Sa pangyayari na yun, kumbaga, nagkaroon pa ng kalakasan doon sa Troas, sa mga manggagawa. Kung iisipin mo, parang disaster yun, yung pangyayari na yun, di ba? Dapat smooth lang yun dahil pinapahayag yung salita ng Diyos. Pero hindi ganun, no? Sa pangyayari na yun, nagkaroon ng konting, hindi maganda pangyayari. Pero ipinakita ng Diyos na God is in control. Sabihin mo sa katabi mo, God is in control. No? Kung iniisip man natin na parang
mali na yung dinaanan kong daan, mali na yung na ano kong landas sa pagsunod natin sa Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, hindi natutulog ang Diyos. God is in control. No? Kaya kahit na sa tingin mo sa oras na ito is nakikita mo na parang bakit hindi naman kumikilos yung Diyos? Parang ang tagal-tagal ko na, bakit parang miserable pa rin ako? Sa trouble, minsan ginagamit yan ni Lord para magkaroon ng breakthrough. No? Kumbaga, hindi niya hayaan na maging ganyan ka na lang. Kumbaga, may pinapakita sa iyo para ayusin o i-reroute ka, no? Para ipakita na meron ka pang gagawin, no? Lahat sa atin, no? Kung yung niisip mo is dapat ganito eh. Hindi. Pero minsan nabago yung plano mo dahil meron pinapakita sa atin ng Diyos dapat baguhin mismo sa sarili natin at manampalataya tayo sa Diyos. No? Minsan kasi parang nagiging komportable tayo dahil alam natin yung gagawin natin is hindi nakakalimutan na natin na magtiwala sa Panginoon. No? Kasi alam na natin, sigurado tayo, kasi masaya tayo. Minsan nakadepende tayo sa emotion natin. Ay, ganito, ganyan. Pero pag dumating ba yung sitwasyon is nagiging pa rin ba tayo? Kalmado. No? Nagiging kalmado pa rin ba tayo? Nananampalataya pa rin ba tayo kay Lord? No? So, yun yung tinuturo sa atin minsan, no? At kung makikita natin dito na nagkaroon ng miracles, no? Kumbaga, pinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. Yung power in the midst of crisis. So, next po. Sabi dito sa chapter 13, sumakay kami sa barkong papuntang Assos. Doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin, sapagkat nais niya sa lupa magdaan papunta roon at hindi sa dagat. Ito, nakakabilib kay Paul. No? Sabi niya dito, sumakay kami sa barkong papuntang Assos, doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin, sapagkat nais niya sa lupa magdaan papunta roon. So, ibig sabihin, si Paul nagpaiwan. Ang nangyari po, naglakad lang po siya. Hindi siya sumakay ng barko. Pinauna niya, sino? Lahat sila. Yung nakasama doon. Pati si Luke. Si Luke po kasama din po dito. Kung makikita natin sa verse 6, na sinasabi niya, kami. No? Ibig sabihin, nagpaiwan. Ayan ang kami. Ibig sabihin, si Luke yung nagsasalita na yan, siya yung sumulat ng gawa. Nagpaiwan siya. Sabi ng bakit nagpaiwan si Paul is dahil nga nagkaroon ng kumbaga ba gusto niya makapag-isa at mag-pray. At yung dadaanan niya to is bundok. No? Kumbaga magkaroon ng ma-refresh siya, no? Minsan gano'n, kumbaga kung titingnan natin yung ni Paul, hindi lang puro ministeryo, hindi lang puro dapat meron ka ding quiet time. No? Meron kang kumbaga meron kang sa sarili mo na pakikinig din sa Diyos. Kasi minsan nagiging busy na tayo sa gawain, pero hindi sa Kanya. No? Yung gawain ng Diyos, puro gawain ng Diyos, pero hindi yung mismo yung Diyos. No? So, verse 14, magkita kami sa Assos, sumakay siya sa barkong sinasakyan namin at sama-sama kami pumunta sa Mitilene sa Tagalog po. Mula roon, patuloy kami naglakbay at kinabukasan ay dumating kami sa tapat ng Kiyo. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos at makaraan ng isa pang araw ay dumating kami sa Mileto. Pinasyahan ni Pablo ang lampasan ng Efeso upang huwag siyang maangkala sa Asya, sapagkat ibig niya nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Nakikita po natin bakit niya iniwasan yung Efeso, no? Tingnan po natin yung maps ng makikita natin.
So ito po yung diaanan ni Paul. No? From Troas, Assos, Mitilene, Chios, etong Ephesus, dapat dadaan mo siya sa Ephesus, pero hindi na siya tumuloy, nagpunta na siya ng Miletus o Mileto. Bakit kaya hindi na dinaanan yung Ephesus? Kung titingnan, dapat ang landing niya is Ephesus muna. No? Bago yung Mileto. Napakalayo ng nire-route ni Paul para papunta sa Jerusalem. No? So, next po. Malalaman po natin bakit niya iniwasan yung Efeso dito. Sabi na dito, eto na po tayo, sabi dito, providential strength for faithful ministry. Bakit kaya providential strength for faithful ministry? Tingnan po natin dito sa chapter verse 17. Sabi dito, paglalakbay ni Pablo patungong Mileto. Mula sa Mileto, pinatawag ni Pablo ang matatandang pinuno ng iglesyang nasa Efeso. So eto, bakit hindi na lang siya pumunta ng Efeso? Bakit siya pumunta pa siya ng Mileto at yung mga nataga Efeso na matatandang iglesia doon is pinapunta niya? Bakit? Kasi sabi niya doon sa verse 7, is ayaw niya maantala. Bakit ano ba meron doon sa Efeso? Tingnan po natin. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong pinagmalaki ko sa inyo. Piling. Mula noong unang araw na ako'y tumungtong sa Asia. Kasi etong Efeso po, trivia lang po, sa lahat po ng ministeryo ni Paul, ito po yung pinakamatagal na pinaglaanan niya ng panahon. Sa verse 31 po, makikita po natin dyan. 3 years po yung ginugol niya sa Efeso. Kaya napaka-importante, kumbaga, na-attach na din siya doon sa mga tao na doon, sa mga nandoon na mananampalataya o sa gawain ng Diyos. Kaya kung pumunta siya doon sa Efeso, malamang hindi siya papayagan. Bakit nga ba hindi siya papayagan? Sabi dito, pagdating nila ay kanya sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong pinagmalaki ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, buong kapakumbabaan at tumulong naglingkod ako sa Panginoon at nagtiis maraming pagsubok na dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madlas o sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Siya po yung pioneer ng Efeso. Sa Efeso po kasi yan yung sentro. No? Sentro po yan. At maraming nandiyan. Yung pangyayari po na yan, siya po kasi yung pioneer at dahil dyan, siya is nagbibigay ng pahiwatig o pakitain na siya'y mamamaalam na. Ilang years yung inalaan niya po dyan? 3 years, no? Sinasabi ni Paul, ipinaririman nila kung gaano siya ka-eagerness, no? Hindi siya naghayahay dun sa Efeso. Pinakita niya doon kung paano siya ginamit ng Diyos, paano siya ka-faithful sa kanyang ginampanan tungkulin, no? Bilang isang tao, kumbaga naduduon yung puso niya para paglingkuran sila. Meron ba siyang nakuha dyan? Wala siyang nakuha dyan. Wala siyang anumang gantimpala. Pero andoon yung pagpupursige niya para sa gawain ng Diyos, no? Kaya sabi diyan, providential strength for faithful ministry. Kasi dito makikita natin kung paano niya pinalakas, no? Ikinonsolidate yung mga taga-Efeso. Kahit meron siya, sabi niya nga dito, kahit siya mismo is maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka. Kahit mismo siya, marami siyang pinagdadaanan. Nagiging kalakasan pa rin siya doon saan? Sa mga taga-Efeso, no? Minsan, kumbaga titingnan mo, ikaw yung nagiging blessing para sa iba, no? Ikaw yung nagiging ginagamit ng Diyos para ipakita yung kapangyarihan,
yung power at saka yung biyaya niya, no? Kaya kung kumbaga sa atin, sabihin natin na nagkaroon man tayo ng diskumpiyansa sa sarili natin o discouragement, no? Huwag tayo manghinawa kasi merong purpose ang Diyos. God is in control, no? Huwag tayong isipin na yung mga bagay na yun is mahadlagan yung gawain ng Diyos. No? Bagamat ako, hindi man din ako perpekto at ako hindi ko karapat dapat na tumayo dito. Sa biyaya ng Diyos, talagang, kumbaga, may time na sinabihan din ako ni Ate Bel, ng ating pastora na, ilang beses na ako sinabihan na tumayo. Pero lagi akong tinatanggihan. Pero sa tanggi ko, yun pa rin, dito pa rin ako, kumbaga, kahit na sabihin mo, ayawan mo yung isang bagay, pagka plano ng Diyos, o gagamitin ka ng Diyos, hindi ka makakaalis. Para kang si Jonas na doon ka pa rin iluluwa. No? So, verse 21, maging Hudyo o Grego man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan. Pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan. Manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Yesus. Verse 22, ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y papunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Sabi sa 23, ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo sa pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Kung makikita po natin dyan, meron ng pahiwatig sa kanya yung Espiritu Santo na hindi madali yung daraan ng pagpunta niya doon sa Jerusalem. Inudyatan na siya na may pagkabilanggo at kapighatian. No? Kung ikaw yun nandoon sa sitwasyon na ngayon, matatakot ka? Ha? Pag merong sa'yo mga pagbabanta na gano'n. No? Anong mararamdaman mo? Ibig sabihin, yung buhay niya yung nakataya dito. Pero ang sabi niya sa 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Natinag ba siya? Hindi. Sabi niya, wala sa akin yung buhay na to. Pagkampanan niya lang yung tungkulin na binigay sa akin ng Diyos. No? So, nakikita natin, yung tungkulin na ibinigay sa akin ng Diyos sa gawain. Kung meron man yan hahadlangan o meron tayong Diyos na i-remind sa atin kung paano tayo palalakasin. No? Paano tayo tutulungan. Kung wala yung Espiritu Santo, sa tingin nyo, kaya niya yan? Kaya din siya ng banal na Espiritu Santo. Yung time na yan. No? Hindi natin kaya. Hindi kaya natin, kasi kung sa atin, napakahina natin. No? Yung flesh natin, kumbaga, talagang lumalaban. No? May pinapag-utos na sa atin ng Diyos, pero karaniwan laging tumatanggi yung makasarili nating laman. No? Kasi meron tayong personal interest no? Pero eto, inalis niya yung desire sa sarili niya. Pag hindi mo inalis yung desire sa sarili mo, hindi ka lubusang makakasunod sa Diyos. Kahit anong gawin mo. Kumbaga, remind sa atin to ng Diyos. Na kung meron tayong sariling propaganda sa sarili natin, at hindi mo tinitignan yung purpose ng Diyos, yung gawain ng Diyos, malabo tayo makakasunod sa Diyos. Unless na, kaya nga tayo nire-regenerate sa, kumbaga, lagi tayong ng biyaya ng Diyos, dahil alam ng Diyos na mahina tayo. No? Pinapalakas niya lang tayo. No? Kaya wala tayong maipagmamalaki kung bakit tayo nananatili, kung bakit tayo matatag. No? Kaya dito,
pinakita ginawa niyang sample, yung sarili niya, no? Doon sa mga taga-Epeso, sa matatandang Epeso, na ano man yung mangyari sa gawain, huwag kayong titigil. Magpatuloy kayo. Kumbaga, ginawa niya sa example yung sarili niya. Na kahit na mayroong kapighatian, kamatayan man, huwag niyong itigil, huwag kayong tumigil. No? Verse 25. Sabi niya dito, nakisilamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya sa araw na ito, sinasabi ko, wala akong pananagutan kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubaling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. So ano ba yung buong layunin ng Diyos? Yung ipinahayag ni Paul. No? Na magpatuloy sa gawain para sa kabubuti ng kongregasyon ng gawain ng Diyos. No? Ito napapaalam na si Paul sa panahon na ito na kung saan hindi na siya makakabalik sa Efeso muli. Kaya sinabi niya na alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya makikita natin na sa tagal ng panahon na inilagi ni Paul, i-remind natin sa mga Efeso na gaano kabuti, gaano siya kasigasig, at gawin yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. So, verse 28, dito sa verse 28, sabi dito, providential provision for the future church. Gawa chapter 20, 28-31. Ang pamamaalam ni Pablo sa mga matanda ng Efeso sa Mileto. Ingatan ninyo ang inyong sarili at buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko yung magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawan nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyong may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikaya na sumunod sa kanilang ang mga alagad. Makikita dito, nag-warning na si Paul na pagkaalis niya sa Efeso, maaaring, ano sabi niya dyan? Magsipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na lalapain ng kawan. Magsipasok yung mga ibang turo, no? At iligaw sila. Kung hindi nila, kung hahayaan nila, kaya winawarningan sila yung mga matatanda, kasi sila na yung may iwan. Aalis na si Paul, no? Wala na mag-overseer sa kanila. At yung mga matatanda na nandoon, sila na inatasan ni Paul para mga siwa doon sa iglesia. Kung makikita natin kung gaano ka-strategic si Paul, makikita mo natin na hinubog niya yung mga pinuno na nandoon. Kumbaga, confident siya na yung iiwanan niya doon is na ituruan niya ng tama. Tulad sa atin ang ginagawa sa atin, no? Ng ating pastora na ini-equip tayo sa gawain o kasi bakit confident siya? Kung mapapansin natin sa Efeso chapter 19, no, araw at gabi siya na nagturo, no? Ibig sabihin, hindi niya hinayaan, no? Araw at gabi siya na sinagoga at nagtuturo, no? At confident siya sa mga maiwan niya doon may iwan niya sa pinuno ng mga iglesia na kaya niya ng iwan. No? Mahirap yung alam niyo yung evangelism, sa kanya consolidation na yung ginagawa niya. No? Mas mahirap po yung consolidation kasi iba-ibang tao yung nandoon. Kaya kung papansinin niyo, napakahirap ng ginawa ni Paul.
Sa tulong lang ng Banal na Espiritu at sa guidance ng Diyos. Kung wala yung provision ng Diyos para sa kanya, hindi niya matatapos yan. No? Hindi si Paul yung ano dito, hindi si Paul yung ano ko dito kundi kung paano siya ginamit ng Diyos, no? Para yung Efeso is mapatatag, no? Yung church doon sa Efeso, no? Kaya sa mga leader, sa mga pastor na ginagamit, hindi po biro yung ginagawa po nila. Hindi po biro na palakasin yung manggagawa, palakasin na bagamat siya mismo mayroong pinagdadaanan. Pero nakita niyo ba nagreklamo si Paul? Nagreklamo si Paul? Hindi. Hindi niya pinakita na nangihina siya. No? Kasi, ano mangyayari? Maapektuhan yung congregation, yung iglesia. No? Kanino lang siya humihingi ng tulong? Sa Diyos. No? Wala siyang ibang inaasahan. Walang nagme-mentor sa kanya, kundi ang Panginoong Yesus. No? Kaya itong pangyayari na to, confident si Paul na yung iiwanan niya isasa, naturuan, no? At alam niya na mapagkakatiwalaan. Hindi lang si Paul nag-delegate ng kung ano-ano. Kumbaga, talagang pinipili niya base sa pamantayan ng Diyos. Sa pamantayan niya. No? At alam naman natin si Paul, mahigpit. Kaya makikita natin dito na kung paano niya paalalahanan, no? Paalalahanan yung mga taga-Efeso na pag nawala na siya, maaaring magsipasok. Kaya mag-iingat sila. Mag-iingat, kami tayo sa panahon ngayon, no? Mag-iingat tayo sa mga turo na pumapasok sa atin, no? Hindi lahat ng turo is makakabuti sa atin. Hindi lahat ng turo is magbibigay sa atin ng kaunlaran. May mga turo na ililigaw tayo. No? May mga turo na kung saan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng theology, di ba? Pag-aaral. Para ano? Para magkaroon tayo ng foundation sa salita ng Diyos. Na kung mayroong pumasok sa atin na ibang katuruan, is alam natin na meron tayong pangahawakan. Meron tayong matibay na pangahawakan. Kasi kung wala tayong matibay na panghahawakan, kung ano man yung salita na marinig natin sa iba, ay tatanggapin natin. Kasi wala tayong matibay na foundation. Di ba? Kaya napakahalaga, kung makikita nyo naman, yung ating leader na kung paano magturo kahit na wala siyang bayad, wala nakikita. Pero totoo niyan, is dapat meron talaga sa kanya kasi karapatan niya o ano. Pero nakikita natin, diba? Wala. Minsan, sino dito yung meron pang online, nagbibigay ng panahon para turuan? Diba? Meron bang hinihingi sa inyo? Wala. Kasi nandun yung puso. Diba? Mahirap po yung gano'n na minsan kasi naluklok lang o naging pastor lang dahil may makukuha sa congregation. No? Pero yung puso, na kung saan, ando doon talaga yung paglilingkod, may bihira po yun. No? Kaya, alam natin na hindi madali yung pinagdadaanan ng mga pastor, ng mga leaders, na bagamat meron silang personal struggles, is, porque hindi sinasabi sa inyo is malakas na sila. Kumukuha lang sila ng lakas sa Panginoon. No? Kaya, sabi dito, kaya't mag-ingat kayo, alalahanin niyo, tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon. So, ilang taon? 3 taon. So, trivia, ito yung pinakamatagal na inilalagi ni Pablo sa isang lugar. Para turuan. No? Turuan. Kaya hindi ganon, kumbaga, kaya iniwasan yung Efeso, kaya bakit puro matatanda lang yung ng Efeso, yung pinapunta niya, patatandang iglesia, ang pinapunta niya. Kasi, malamang sa malamang, hindi siya papayagan ng mga mananampalataya doon na umalis kung magpapaalam siya. Kasi
Kasi sobrang tagal na nandoon ni Paul. Kumbaga, yung iba nga, kumbaga, kung sa ibang leaders o sa ibang pastor, comfort zone ko na yun eh. Ba't pa ako aalis? Nabuo ko na yung, yun na-establish ko na yung gawain doon. No? Pero hindi ganun si Paul. No? Iniwanan niya yon at inilagay. At nag-designated siya ng mga leaders na kung saan magbabantay o mamamahala doon sa iglesia. Verse sunod po. Kaya sabi dito, at ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita nagpapahayag ng kanyang kagandahan loob. Ito ang makapagpatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinahangad ang ginto at pilak o pananamit ni Luman. Alam ninyo, nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay namin magkakasama. No? Siya, hindi man lang siya hindi siya nanghingi ng suporta para sa kongregasyon, sa iglesia. Ano lang yung gusto niya? Sabi niya dito, nagtagubilin siya. Tinagubilan ko kayo sa Diyos at kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahan loob. Ito ang makapagpatibay sa inyo at makapagbibigay ng pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. No? So, nakikita natin dito na walang may susumbat sa kanya yung mga iglesia doon. Walang may susumbat na kaya ka lang naman ganito, ganyan. Is dahil kami nagsutus ko sa'yo. Wala. Pinakita ni Paul kung gaano siya kasigasig na magturo at ganoon din is, ano ang ginawa niya? Nagtrabaho siya. Ano ba yung trabaho ni Paul? Tent maker, di ba? Para Para ipakita na walang dungis o walang bahid yung intention niya para sa Epeso. Kung titingnan natin, kung magkaroon man yung iba na mga pastor o leaders, hindi ko may naano, pag na-establish mo na yung ganung gawain, kaya mo bang ibitawan? Di ba? Hindi. Yung iba, talagang kala mo, inaangkin na. Hindi, mga sheep ko yan, mga tao ko yan, mga ano ko yan. Si Paul, hindi. No? Wala sa kanya yung ganung intention. Kaya, sabi niya dito, sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ng mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon Jesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. No. Kaya minsan kung nakikita mo na parang puro na lang ako, puro na lang, sabi dito, mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. No? Kung hindi man nakikita, kung titingnan nyo, ang paglilingkod, hindi para bigyan ka ng mga kanyang pamumuhay. Pagsunod sa Diyos ay hindi better process. No? Ang tinitingnan natin na, pag ako naglingkod sa Diyos, magiging alwas na yung buhay ko, magiging komportable na ako. No? Hindi. Mali po yun. Ang pagsunod sa Diyos is merong dadaan ka sa butas ng karayom. No? Ibig sabihin, meron dyan na susubukin yung pagiging Kristiyano mo. Iba nga, sabi, tanggalin ko muna yung pagiging Kristiyano ko. No? Pag nagkakaroon na sila ng sitwasyon na hindi nila kontrolado, no? Pero dito, pinakita ni Paul na yung pagiging example na wala siyang giningi, wala siyang anuman na kapalit sa pagtuturo sa kanila. Verse 35. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiyak na yumakap at tumalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya hindi na nila muling makikita at siya inatid nila
sa barko. So, itong yung pangyayari daw po ito is talagang emotional. No? Kasi, kung makikita natin, kumbaga na-attach na sila kay Paul. Kasi kung makikita mo naman, grabe yung pagiging leader ni Paul. No? Araw at gabi, tinuturuan sila. Araw at gabi, tinitingnan sila. No? Di wala nang hinihinging kapalit sa kanila. Kumbaga, yung bukal, yung puso niya na maglingkod sa kanila. Kaya ano na lang, yung ganun na lang, yung pag-iyak nila. Meron pa nga dyan, humalik kay Pablo. Sa kanila po, yung paggaling is normal lang yun. Kumbaga, wala pong mali siya po yun. Parang ano po nila yung talaga na humahalik. No? Kaya makikita natin dito kung gaano ikinalungkot ng mga taga-Epeso yung pangyayaring iyon. May mga, kumbaga, kung papapansin natin, may mga bagay na hindi natin kontrolado o hindi natin maunawaan. Pero yung pala yung way ng Diyos para ano? Para magkaroon ng breakthrough. No? Kung titingnan natin dito, the more na pinipigilan si Pablo na i-share yung salita ng Diyos. Diba? Siya, kung saan, na i-share yung gospel. No? Akala ng Diablo na mapipigilan niya yung pag-share ng gospel sa pagtutulig sa pagpapatay sa mga Kristiyano. Pero nagkakamali siya. May pa rin ng Diyos yun para ma-share yung gospel. No? Kaya sa atin, kung hindi natin kontrolado o yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, ano lang dapat natin gawin? Magtiwala tayo sa Diyos. No? Magtiwala. Kasi, kumbaga, unpredictable po para sa atin yung plano ng Diyos. Napaka-unpredictable po para sa atin na maunawaan yung plano ng Diyos. Hindi mo alam na yung pangyayari na nangyari sa buhay mo is magiging testimony mo pala. No? Yung mga pangit na nangyari sa buhay mo is magiging testimony mo pala sa iba. Diba? Kasi tinitignan natin, napakapangit na pangyayari sa buhay ko. No? Puro negative. Pero, hindi mo alam, yung pangyayari na yon is yung pala, yung kaparaanan ng Diyos para maging testimony ka para sa iba. Diba? Yung mga pangit na nangyayari, nakikita mo, is yung pala yung way ng Diyos o pinahintulutan ng Diyos para makakilala yung iba. No? Kaya, yung mga pangyayari na ito, maging sa atin, maging yung mga pangyayari sa buhay natin is maging sa atin na magtiwala tayo sa Diyos. No? Kasi yung providential ng Diyos, pag sinabing providence, is yung mga bagay na kahit sa pangit na pangyayari, is kumikilos yung Diyos. No? Saka, yung minsan yung plano natin na hindi nasunod, is meron palang magandang plano para sa atin ng Diyos. No? Kung nadidismaya ka sa katabi mo, sa pangyayari sa buhay mo, no? Kung nadidismaya ka sa pangyayari sa buhay mo, malay mo, itinuturo ang Diyos para sa atin. Para sa atin. No? Tinuturo sa atin para tayo lalong tumatag. No? Lalong lumakas sa pananampalataya. At lalong matuto. Kasi kung hindi na ipaintulot yung mga bagay na yon, paano natin malalaman na tayo is tumatatag sa pananampalataya sa Diyos? No? Paano natin malalaman na tayo is nagtitiwala sa Diyos? No? Kaya yung iba nagpapakamatay kasi wala silang hope. No? Yung iba nasunugan ng bahay. Pero that time, naging testimony sa kanila kung paano sila inahon ulit doon sa pangyayari na yun. No? Kung nawalan ka ng asawa, bibigyan ka uli ng asawa ng Diyos na, no? Hindi mo alam yung plano ng Diyos.
Kaya huwag mo sisihin yung pangyayari. No? Kung hindi mo naiintindihan yung mga bagay na nangyayari sa'yo, ano dapat mong gawin? Magtiwala tayo sa Panginoon. No? Hindi natin kailangan na unawain lahat yung mga pangyayari na para tayo sumunod. Kaya nga faith eh. Naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. No? Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, bagamat nadidisappoint tayo sa ating sarili, sa tabi mo, o ano pa man, no? Sa pangyayari, huwag natin kalimutan na hindi natutulog ang Diyos. God is in control. No? Maaari po ba tayong tumayo at manalangin? Panginoon, maraming salamat mo sa pagkakataon ito, Panginoon Lord God. God, salamat sa salita mo, Panginoon Lord God, na patuloy mo, Panginoon, pinagkakaloob sa amin, Panginoon. God, salamat din sa ginamit mo na si Paul, Panginoon, sa mga early Christian, Panginoon, kung bakit na-share sa amin yung gospel, Panginoon. Na kahit, Panginoon Lord God, yung buhay nila yung nakasalalay, Panginoon Lord, hindi sila natakot upang i-share yung gospel. Kahit na itinutuligsa sila, laging nakaamba yung panganib. Hindi mo hinayaan, Panginoon Lord God, na hindi mo i-share yung gospel. Yung pangyayari na yon, yung mga pag-uusig na yon, yun din yung ginamit mo, Panginoon, para ipakita na kahit sa ganung pangyayari, iskontrolado mo, Panginoon. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na sa buhay namin, Panginoon, na hindi man namin kontrolado, Panginoon, hindi man namin nakikita, nawawalan kami ng pag-asa, Panginoon, Lord God. Ipakita mo sa amin, Panginoon, na nandiyan ka, Panginoon, Lord God, na kumikilos ka, Panginoon, Lord God. Kahit hindi namin alam na kung saan yung kami gagamitin, Panginoon, Lord God, hayaan mo na, Panginoon, na ilagay mo sa puso namin yung desire, Panginoon, na sumunod. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa ginamit mo, Panginoon, sa mga early Christian, Panginoon, na patuloy namin, Panginoon, na nararanasan ngayon yung pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God. At sa congregation na ito, Panginoon, Lord God, patuloy mo, Panginoon, hasain, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na walang sawa, na mag-share, magpalakas sa amin, Panginoon, Lord God. Ang aming pastor, Panginoon, na kung saan, Lord God, hindi nagsasawa, walang hinihingi kapalit, Panginoon, Lord God, upang, Panginoon, patatagin ang bawat isa, Panginoon, sa iyong mga salita, at magkaroon kami ng foundation, Panginoon, kung saan, kung meron mang mga ibang salita o pahayag, Panginoon, na hindi tugma sa iyo, Panginoon, Lord God, is malalaman namin na hindi para sa iyo o hindi naaayon sa iyong salita, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, ang church na ito ay patuloy mong pagbigyasin, Panginoon, at patuloy mong, Panginoon, pagbigyasin, pagbuklodin ng pagmamahal, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, sa pagmamahal mo, sa pag-ibig mo, sa grasya at abag mo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa sumagana ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ngayon naman po, dadako tayo sa pagbibigay. Pero bago po ako praise God sa buhay ni Brother Alvin. Pero habang nakikinig ako, nagtanong ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit ngayon na? Pero alam kong may tamang panahon. May tamang panahon. At dahil nakakalungkot lang kasi mangingibang bansa na siya. Kaya nagtanong ako kay Lord, bakit ngayon lang, Lord? Pero ayun nga, may tamang panahon. Ang Diyos yung kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay niya. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos. At magalak tayo kung ano yung plano ng Lord sa buhay ni Brother Alvin. Basta tayo patuloy na nakikipagkaisa para sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Ngayon naman po, dadako tayo sa pagbibigay. Sabi po sa Kawikaan chapter 3, verse 9 and 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Verse 10, sa gayon kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisiglan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Sabi po sa unang nating binasa, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Tulad yung yung ginawa ng Panginoong Jesus nung nagpakain siya sa 5,000, pinasalamatan niya sa Diyos yung ipagkakaloob niya sa mga tao. At sabi rin ni David sa 103 na inuutusan niya yung kaluluwa niya na purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Yung tinapik namin nung Webes. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring hantugan. Kung mababasa natin dito sa Bible na lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Hesus, kung ano yung meron sila na material o pinaghirapan nila, hindi nila nakakalimutan na hantugan ang ating Panginoon para sa gawain ng iglesia. Sabi nga, at ang pangako niya, ang pangako, sa gayon kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Walang lingkod na Diyos na hindi pinagkulang ng Panginoon. Kung tayo man ay nagkakaroon ng mga pagsubok, nakikita natin kung paano kumilos ang Panginoon. Sabi nga po, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang inaasahan. Panindigan yung mga bagay na hindi nakikita. Kasi, bakit hindi natin dapat panindigan yung mga nakikita? Kasi, lahat ng mga nakikita natin nawawala sa mundong ito, lahat napaparang. Pero yung pag-ibig ng Diyos nananatili, sabi sa 103 verse 17. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, nananatili sa mga may takot sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Kaya tayo, nagbibigay tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil kilala natin yung Diyos natin na buhay, na hindi tayo pinagkukulang, kailanman nararanasan natin yung presensya, pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga nananampalataya at nakikipagkaisa
sa Panginoon. Ngayon naman po, ipagdasal natin ang ating ipagkakaloob. Dakilang Diyos Ama, marami pong salamat sa pamagitan ng aming Panginoong Yesus na naghahari sa amin noon, ngayon at sa darating na panahon. Salamat Panginoon sa aming ipagkakaloob na nanggaling sa iyo, Panginoon, ang biyaya at habag at grasya mo. Salamat Panginoon sa mga kalakasan na mga katawan na ipinagkaloob mo na nagkakaloob sa amin ng mga naghahanap buhay. Kaya ginagawa mong daluyan ng pagpapala sa pamilya namin. Salamat Panginoong Yesus. Nawa kung ano man po yung meron kami na biyayang pagpapala mo, sa pangalan ni Jesus, palaguin mo ito nang naaayon sa iyong kalooban. Lahat po, Panginoon, ng biyayang pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin, i-covered mo na yung banal na dugo. Salamat, Panginoong Jesus. Nawa ang aming ipagkakaloob ay basbasan mo nang naaayon sa iyong kalooban at sa aming pakikipagkaisa sa iyo sa mga oras na ito. Salamat, Panginoong Jesus. Basbasan mo ang pagpapalang ipinagkakaloob mo sa iglesyang ito. Nang naaayon sa iyong kalooban, ikaw yung magpapalago at magpapalawak nito. Alam mo ang nilalaman ng puso ng bawat isa ng paglilingkod sa iyo, Panginoon, ng paghahandog ng sarili, paghahandog ng meron kami. Salamat, Panginoong Jesus. Hindi namin ito magagawa. Magagawa mo ito para sa amin dahil ikaw lang ang aming kalakasan, ikaw ang aming nagmumula sa iyo ang lahat. Bago mo kami nilikha, ay pinagkaloob mo na ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoong Yesus, sa magandang plano, sa magandang hinaharap, sa magandang pag-asa na nagmumula sa iyo na ipagkakaloob mo sa puso namin at sa gawain namin para sa iyo. Maraming pong salamat. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka naming purihin at pasalamatan at makilala namin ang kapangyarihan mo kung paano ka kumilos sa pamilya namin at sa iglesyang ito. Maraming pong salamat. Sa iyo ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Masaya, sinasamba ka, Diyos ng walhati, pag-ibig, puso namin ay bumubuka, tulad ng bulaklak sa init, alisin mo ang dilim ng sala, takot namin ay bawiin, tagapagbigay ng ligaya, liwanagan namin landasin. Ikaw ang ilaw na walang hanggan, awit ng langit sa kalangitan, mula bundok hanggang karagatan, lahat sumisigaw, ikaw ang hari namin.
worship leader po si Sister Reynalyn, tithes and offering Sister Abigail, and announcement and closing prayer Sister Leah. Please continue to invite your kids in church every Sunday, youth Bible study every Saturday from 8 a.m. to 9:30 a.m. Dance ministry right after youth Bible study. Music team practice every Saturday. They also hold a Bible study and fellowship once a month. Reminders to each and everyone to keep the church area clean inside and outside. Always remove shoes and slippers before entering the kubo outside. Every meeting and prayer meeting and deaconess Bible study every Thursday 9 a.m. and 11 a.m. at Road 5, Aquino Residence. We have advanced theology today. Please get ready for this discussion about the Bible of Law. Sister Vilma, Brother Jason, Emmy, Sister Remy, Brother RJ, and Sister Joy will facilitate. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa blessings na binigay niyo po sa amin ngayon, sa natutunan po namin na ipinahiyag niyo po sa amin ngayon. Lord, thank you po sa last Sunday ito ngayon, Panginoon, na iningatan niyo po kami sa buong month na to. Naway, bigyan niyo po kami sa susunod na month ng strength and peace, and mas lalo pa po kami lumalim sa inyong salita. Naway, patawarin niyo kami, Lord, ngayon sa aming nagawang kasalanan. Ito ba'y danangin sa Panginoon Jesus. Amen. Taas po natin ating mga kamay para po sa benediction. Lord, marami po salamat sa umaga pong ito, sa matagumpay mong gawain. Lord, nagpapasalamat po kami sa pag-ibig, sa pag-iingat, at sa pagmamahal po sa amin na lahat na nandito. Lord, alam po namin na hindi po kami karapat-dapat, pero Lord, sa lahat ng ginawa niyo po para sa bawat isa na nandito, Lord, kami po yung nagpapasalamat. Alam po namin na kami po ay minsan ay nahinga sa pananampalataya. Lord, baguhin niyo po sa amin ito. Bigyan niyo po kami ng desire po na mag-init sa inyong salita, maging kami po ay kumilit sa lahat ng bagay na iyong mga gawain. Lord, alam po namin na sa lahat po na nandito ngayon sa panambahan, alam po namin na Lord na tunay at buong puso namin sinasabing kami po ay nananampalataya ng tapat po sa inyo. Lord, marami rin po salamat sa lahat po ng mga kapatiran na nandito. Alam po namin na meron po kami pinagdadaanan, pero hindi po kami sumusuko at hindi po kami magtitibag na magpasalamat at magpuri po sa inyo. Maraming po salamat, Lord. Tanggapin po natin lahat na may pananampalataya, kagalakan, pag-ibig at pag-asa, ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord give His countenance towards you and give you peace. Amen. Ayan, bago po tayo maghiwalay, patuloy natin purihin ang ating Diyos. Umalakpak po ang na-bless sa ating Diyos. Hallelujah. Muli natin awitan ang ating Diyos sa buhay. Mukha'y sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Mukha'y sarap
sasama po ako. Pupo muna po lahat para sa SEC natin for cancellation, pati BIR po. Eh, ano ka na, Sto?